Hello mga ka-goldfishes, mga kahito. Good morning, good afternoon, and good evening. So ngayon mga kahito, wala nang intro. Pag-uusapan natin yung part 2. Kung ano ba dapat yung gagawin natin kapag mag-aalaga tayo ng goldfish. And kung gusto niyo pong mapanood yung part 1 mga kahito, mga ka-goldfish, click nyo lang po yung link sa baba. Tinalakay namin dyan kung ano ba talaga yung purpose. Kung bakit tayo mag-aalaga ng goldfish. O ano yung purpose natin sa mga goldfish na aalagaan natin. Yun, dito tayo sa part 2. Paano nga ba kung ang purpose natin ng mga goldfish is for grooming? Paano nga ba mag-groom ng goldfish? So ngayon mga goldfish, bibigyan ko kayo ng konting tips kung paano mag-groom ng goldfish. So syempre, syempre kailangan meron kayong setup, no, sa tank natin, aerator, and submersible pump. And syempre, mga ka-goldfish, filtration. So, kailangan meron tayong magandang filtration para maganda yung magiging environment ng mga goldfish natin. Paano nga ba mag-groom ng goldfish? Syempre, from the word of groom, kailangan pagagandahin natin yung isda natin. So, una, mamimili muna tayo o bibili tayo ng mga selected na mga goldfish or potential grade. May potential siya na maging maganda ba. So, i-groom na lang natin sila para ma-maintain natin yung kagandahan ng isda. So, paano nga ba ma-maintain yung kagandahan ng mga goldfish? So, syempre, kailangan bigyan natin sila ng tamang pagkain. Isa na dun, yung matataas na protein na mga pagkain tulad ng mga pellets, live foods, and steam egg. Yun yung isa sa mga pinakamagandang pakain kapag nag-groom ka ng goldfish. Kasi yung mga pagkain na yun is mataas po yung protina. And syempre hindi lang yun sa pagpapakain, no? Syempre kailangan maganda rin yung tubig. Kasi kahit gaano pa kaganda yung pagkain mo, kahit gaano pa kamahal yung pagkain mo, kapag marumi yung tubig mo o hindi ka marunong mag-alaga sa tubig mo, mamamatay yung isda mo. At lagi niyong tatandaan mga ka-goldfish na hindi lang po sa pagkain gaganda ang goldfish, kundi gaganda yung goldfish kapag maganda rin yung environment nila. So, kapag kasi hindi maganda yung environment ng goldfish o yung tubig, may tendency na may stress yung mga goldfish natin. Yung mga goldfish po kasi kapag maganda yung environment nila, malinis yung tubig nila, mabilis po yung paglaki nila. Ang tendency kasi kapag hindi maganda yung tubig or pangit yung tubig mo, may stress po yung mga goldfish. Kapag na-stress po yung mga goldfish, wala po yung ganang kumain. So, mahirapan ka magpakain sa goldfish mo kapag laging stress. Sa pag-groom, kailangan meron kang mainit na temperature, 28 to 32 degrees Celsius na tubig. So, kailangan yun sa goldfish. So, ako, na-try ko na 32. Okay naman, wala namang problema yun. Yun, kailangan yung temperature ng tubig is nandun lang. Doon lang naglalaro. 28 to 32. So, hindi ko pa na-try yung 34 kasi. So, hanggang 32 degrees Celsius lang ako. So, yun, kailangan mainit yung temperature ng tubig natin para po mabilis yung pag-digest ng mga goldfish ba. So, kailangan natin yun. So, yung goldfish pala mga goldfish, kain lang po yan ng kain. So, kahit ilang beses mo po yan pakainin sa isang araw, kakain at kakain po yung goldfish. Walang ibang ginagawa po yung goldfish kundi kain lang ng kain. Yung mangyayari is lalaki lang po yung mga tiyan nila. So, ganun lang yung goldfish, mga ka-goldfish. Wala talagang limit sa pagkain o walang overfeeding. Hindi po ako naniniwala sa overfeed sa goldfish natin. Yung tendency po kung bakit namamatay yung goldfish is kulang po ng oxygen o kulang ng hangin sa loob ng tank mo. Kasi kapag busog po yung mga goldfish, lagi niyong tandaan na kapag busog po ang goldfish, weak, yan yung time na pinaka-weakest po sila. So kapag busog ang goldfish, nangangailangan po sila ng pataas na level of oxygen. So halimbawa, marumi yung tubig mo. Kapag marumi ang tubig mo, wala nang oxygen sa loob yan. So kahit may aerator ka pa, ibang level yung kailangan ng goldfish talaga na oxygen.
higher level of oxygen, yung pinaka kailangan ng goldfish kapag sila ay laging busog. So kapag lagi silang busog, kailangan malinis ang tubig mo or meron kang mainit na temperature para lesser ang stress nila, tsaka ma-digest nila ng maayos yung dumi nila. So kapag ganun ka nagpakain, syempre makukuha mo talaga yung goal mo na mapaganda yung goldfish. Kasi syempre mabilis siyang lumaki, gaganda yung katawan niya. Syempre mga goldfish, nakadepende din po yan sa genes o lahi ng mga goldfish nyo. Kumbaga yung strain ba, nakadepende yun sa linyada ng isda mo. So nasa genes yun mga ka-goldfish. So yun, sana may konting natutunan kayo mga ka-goldfish kung paano mag-groom ng goldfish. Ano nga ba yung pinagkakaibahan ng goldfish groomer sa goldfish breeder? So kung gusto nyo malaman yung mga goldfish, abangan nyo po yung next video natin. Pag-uusapan po natin kung anong pinagkaiba ng goldfish groomer at goldfish breeder. So yun, kung gusto nyo panoorin yung video na yun, please like and subscribe. Click the notification bell down below para lagi po kayong updated sa mga videos na i-upload natin. So yan lamang po sa ngayon mga ka-goldfish. Sana may natutunan kayo. And thank you.